Usap-usapan po ngayon sa mundo ng ekonomiya at kripto ang posibilidad na ibaba ng Federal Reserve ng US ang kanilang interest rate ngayon pong July. Isa po sa mga kilalang member ng Federal Reserve Board ay si Ginoong Christopher Waller. At siya po ay nagsabi na pwede nilang pag-isipan ang rate cut kahit na marami sa mga traders ay hindi naniniwalang mangyayari ito. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang sinabi ni Ginoong Waller, ang mga reaksyon mula po sa iba't ibang panig at syempre kung paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Pag-uusapan din natin kung ano po ang koneksyon ng mga pangyayaring ito kay Bitcoin sa stock market at sa mga galaw ng presyo sa crypto space. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan po siya. Ang nakikita po natin dito ay si Ginoong Christopher Waller na isang member ng Federal Reserve Board. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang sinabi ni Ginoong Christopher Waller tungkol sa interest rate cut. Ayan, kamakailan lamang ay sa isang event ng Federal Reserve Bank sa Dallas, sinabi ni Ginoong Christopher Waller na sa tingin niya ay masyadong tight o masikip ang kasalukuyang monetary policy ng US. Kaya sa kanyang pananaw, dapat pong pag-isipan na ng Fed kung dapat ba silang magbaba ng interest rate ngayong buwan ng July. Ang ibig sabihin ng tight monetary fund ay mataas po ang interest rate. Kaya nababawasan po ang consumer spending, pangungutang at investment. Ito po ay ginagawa para pigilan ang inflation. Pero kapag sobra na ang paghihigpit, pwede nitong pabagalin ang ekonomiya. Kaya sabi po ni Ginoong Waller, baka panahon na para lumuwag. Dagdag pa ni Ginoong Waller, kahit may mga issue tulad po ng epekto ng Trump tariff, hindi raw dapat ito maging hadlang sa posibleng pag-cut ng rate. Para sa kanya ay hindi nabanta ang inflation ngayon. Kaya magandang pagkakataon para magbaba ng rate. Ngayon ay bakit po ba importante ang interest rate? Ayan, ang interest rate ay isa po kasi itong magandang tool ng mga central bank tulad po ng Federal Reserve para pasiglahin ang ekonomiya. Kapag binabaan po ang interest rates, bumababa ang gastos sa pangungutang. Kaya mas maraming tao at negosyo ang gumagastos. Ito ay nagpapalakas po ng economic growth. Sa mundo po ng crypto, kapag may rate cut, kadalasang tumataas po si Bitcoin at ang buong crypto market. At bakit? Kasi ang mas mababang interest rates ay nagpapababa ng value ng fiat currency. Kaya mas marami po ang naghahanap ng alternatibong investments tulad ng crypto. Yan, ngayon ay ano naman po ang naging reaction dito ni Pangulong Donald Trump. Ayan, hindi na rin po nagpapahuli si US President Donald Trump. Yan, matagal na po siyang nag-aapila sa Fed na magbaba ng interest rate. At nitong huli ay nanawagan siya ng napakalaking 300 basis points cut. Para sa konteksto, ang 300 BPS ay katumbas po ng 3% na pagbaba kung saan na isang napakalaking hakbang kung sakaling mangyari. Pinunto po ni Pangulong Trump na tumataas na si Bitcoin at ang US stock market. Kaya dapat daw sumabay na ang Federal Reserve at magbaba ng interest rate para masalamin ang lakas ng market. Hindi lang yan, sinabi pa ni Pangulong Trump na dapat magbitiw na itong si Ginoong Jerome Powell, ang kasalukuyang Fed chairman, dahil sa kabiguan nitong magdesisyon agad sa rate cut. Interesting pong malaman na isa si Ginoong Christopher Waller sa mga pinapaborang pumalit kay Ginoong Powell kung sakaling matanggal po siya sa pwesto, ayon po sa data mula sa Poly Market. Ngayon ay posible nga ba ang rate cut ngayong buwan ng July? Ayan. Kahit may mga panawagan mula kina Ginoong Waller at Pangulong Trump, hindi pa rin po kumbinsido ang market.
ayon po sa Pulley Market, meron pong 95% na posibilidad na hindi bababaan ng Fed ang interest rate ngayong July 30 meeting. Ibig pong sabihin, halos lahat ng mga trader at analyst ay naniniwalang walang magbabago sa rate. Tugma rin ito sa datos mula sa CME FedWatch kung saan ay 93.3% ang chance na mananatiling pareho ang interest rate. Isa po sa mga dahilan ay ang malakas na labor market ng US. Bumaba po ang unemployment at mataas ang employment growth. Kaya para po sa mga ekonomista, wala pang urgency para mag-cut ng rate. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Ayan. Kung mangyayari man ang rate cut ay malaki po ang posibilidad na tataas ang demand sa mga digital assets tulad po ni Bitcoin, Ethereum at iba pang mga altcoins. At ang dahilan, mas marami po ang gustong lumipat sa high yield investment at ang crypto po ay isa sa mga pinaka-attractive ngayon. Pero dahil 93% ng market participants ay naniniwalang hindi pa ito mangyayari ngayong July, ang mga galaw sa presyo ay maaring manatiling sideways o mag-retrace pansamantala. Kaya ang mga traders po dito sa Pilipinas ay dapat po tayo mag-ingat at huwag po tayong magpadala sa hype. Dapat po nating tandaan na ang market ay laging nauuna sa balita. Kaya may mga biglaang galaw kahit wala pang opisyal na announcement. Kung sakaling hindi po mag-cut ang Fed, posibleng mag-pullback itong si Bitcoin. Pero kung biglaang magbago ang desisyon ng Fed at mag-cut nga ng rate, posibleng sumabog ulit ang presyo ni Bitcoin at ang buong crypto market. Ayan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, ang pahayag ni Ginoong Waller dito ay isang magandang indikasyon na may mga member ng Federal Reserve na bukas po sa posibilidad ng mas maagang easing ng monetary policy. Sa dami po ng uncertainty ngayon, tulad po ng epekto ng tariff, geopolitics, ayan, mahalaga po na laging alerto po tayo bilang mga crypto traders sa mga ganitong developments. Hindi man mangyari ang rate cut ngayong July, ang mismong pagbanggit nito ay sapat na para magkaroon po ng speculative moves sa market. Kaya't kung tayo po ay nagtitrade, maglaan po tayo ng oras para aralin natin ang macroeconomic news tulad nito. Dahil ang mga ganitong balita ay may direktang epekto sa galaw ng ating mga paboritong coins. Sa uli, hindi lamang po si Ginoong Waller, Pangulong Trump o si Ginoong Powell ang gumagalaw sa market, kundi tayo rin bilang mga informed traders. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.